Alright, welcome back mga kapuso. Isang linggo matapos manalasa ang mga bagyo at habagat, ilan sa ating mga kababayan ang hindi pa rin nakakauwi sa kanilang mga tahanan. Gaya na lang ng mga residente sa Kalumpit, Bulacan na nasa evacuation center pa rin dahil sa abot bewang na baha doon. Kaya this morning, serbisyong totoo ang hatid natin sa kanila kasama si Kaloy. At may paalmusal tayo kasi nandun si Chef JR. Yan. Good morning, guys! Kamusta kayo dyan? Morning! Good breakfast, I'm sure. Good morning dyan sa studio, Miss Lynn and partner Shaira at sa mga kapuso na natin nanonood ng unang hirit ngayon. Magandang umaga sa inyong lahat. Nandito pa rin tayo sa Kalumpit, Bulacan. Isa nga sa mga evacuation centers nila ang marami pa rin kapuso yung mga kababayan natin na nandito pa rin naglalagay. Kasi nga po yung kalagayan ng baha dun sa kanilang lugar, mataas pa rin po yung level ng tubig. Hindi pa rin po humuhupa. Mahigit isang linggo na nga po sila nakatigil dito sa evacuation center at umaabot ng 112 o 112 tao po, yun na nandito pa rin ngayon sa evacuation center. Kaya naman po ngayong umaga, kakamustahin muna natin ang ilan sa kanila. Ayan, dito po si Nanay. Hi Nanay, magandang umaga po. Umaga po. Ano pong pangalan natin? Arlene Santiago po. Nanay Arlene, balita po ko isang linggo na kayo yung mga taga-barangay nyo na nandito sa evacuation center. Apo. Kasi nga po sa nangyari dun sa mga kabahayan nyo. Sino po bang kasama nyo ngayon dito? Yung mga anak ko po. Ilan po kayo dito ngayon total? Yeah. Yung anak nyo po Yung kasama nyo po kayo? mga anak po. Yung dalawa lang po kasama ko dito. So, tatlo po kayo Tatlo ngayon po dito. kami. Kamusta naman po yung isang linggo nyo na pag-stay dito sa evacuation center? Medyo mahirap po kasi nagda-dialysis po ako. So, ito, dialysis kasi regular pong ginagawa yan, no? So, na-delay na po kayo sa schedule nyo ng dialysis, Hindi, kumbaga? mamaya po mga So, 11. pupunta po kayo mamaya. Apo. Ayun po. So far, pero yung pagpapakain yung sa kwarto nyo po, yung dito, yung pasikot-sikot po sa evacuation center, okay naman po so far? Okay naman po. Ayun, sige po. Maraming salamat. Pabalikan you po po. namin po kayo mamaya. And mga kapuso, syempre nandito ang unang hirit ngayon para magatid ng sabisyong totoo. May palibreng almusal. Mismo si Chef JR. Kaya naman, Chef JR, ano bang paalmusal natin sa ating mga kababayan? A blessed morning mga kapuso. Salamat Brother Kaloy. At eto nga po, ang toka ko this morning, syempre, magbigay ng something na makakapagpainit sa tiyan ng ating mga kapuso nga dito sa evacuation center. Kaya gagawa po tayo ng lechon kawali lomi. So meron na tayong kumukulong batch dito pero pang rest back lang din natin, tayo na magluto pa ng ating pang palasa doon sa ating sabaw. So we have here our onions. And then i-add lang din natin yung ating garlic. With this lomi, I know this is not the usual na gulay na kasama niya, pero para lang din mas may nutrition yung ating isi-serve, we added carrots. Yan. Toss lang natin yan. Season lang natin to ng salt and pepper. Tapos yung pinagpakuluan ng ating lechong kawali, ilalagay na natin sa ating pan. Okay. Pakukuluan lang natin ito. Meron pa tayo siyempre yung gulay na ilalagay, pero iuna lang natin yung carrots kasi yun yung medyo matagal-tagal maluto. And for our lomi, siyempre kailangan natin ito ng isa sa mga kilala talaga na karakter ng lomi is yung malapot nitong sauce. So saktong-sakto sa gandong panahon na kompleto na yung isi-serve natin. Meron na tayong vegetable components, meron tayong lechong kawali, meron din tayong pork liver. At siyempre, yung parang pinaka-starch element niya dun sa sabaw, yung ating pangkanaw o yung palapit natin na cornstarch. So, hayaan lang natin itong kumulo. And then, lagay na rin natin yung ating gulay. And then, konting pork liver. Okay. So, pakukuluin lang natin yan. Okay na ako dun sa timpla natin. Ilalagay lang natin doon sa atin pang main batch. Ayan o. So lalagay na natin to. Saktong-sakto, andito na si Brother Kaloy. May makakatulong na ako. Yes, ito po. May mga nakaready na tayo dito na naihanda natin Yes, ngayong umaga. oo. Ito yung una natin ipamimigay sa mga nakapila natin mga kapuso. Alright. Perfect. Yes. Yes. Na sabaw para sa kanilang lahat. Saktong-sakto yan, brother. Ito na. Ito Simulan na yung na toka natin ko. na pamimigay. Ayan. There you go. Ito, marami-rami pa tayong stock dito. Siyempre, marami tayong papakainin.
Yeah, Yan, di ba? Pati ako mabubusog dito eh. Sakto-sakto. I think this is more than enough for everybody. Again, may mahigit 100 na tao dito. So ito, let's make sure we feed each and every one of them. Simulan na That's natin. why we also made sure na kompleto yung components natin. May protein, may starch, may vegetables. Gulay. Yes. Perfect. Ito na. Sige, Alright. mainit na sabaw para sa lahat. Simulan na po natin yung pila. Halika po kayo. Tay, ito po. Lomi po, para ngayon sa umaga. There you go. Hello po. Good morning po. Dahan-dahan po, medyo mainit-init. Magandang umaga, Good Nay. morning po. Salamat din po. Here you go. Chef, maraming salamat ulit sa iyo. At lahat ay, ito palo, kutsara po, ayan. There you go. Tuloy-tuloy lang natin. Siyempre, para sa bata din, meron dapat lahat makahao. Lomi, ito pa. Yes, mamaya mga kapuso, kakamustahin din natin yung kalagayan ng mga bahay nila dahil nga mataas pa rin Oo yung, nga, yung lubog pa level rin. ng tubig. At syempre, tuloy-tuloy lang ang serbisyong totoo natin dito yan sa Kalumpit, Bulacan. Dito lang sa inyong pambansang morning show, ang Unang Hirit. At ito nga ang isa sa lugar na lubos na naapektuhan ng baha, ang barangay Sapang Bayan sa Kalumpit, Bulacan. Kaya ilan sa mga residente roon sa evacuation center pa rin nagpapalipas ng gabi at hindi pa nga po pala sila nakakabalik dahil hanggang ngayon baha pa rin po sa ilang lugar dyan. Pinuntahan yan live ni Nakaloy at Chef JR. Hi guys! Kamusta mga kababayan natin? Ay, baha pa rin. Sapang Bayan. Ingat kayo Hello, dyan. magandang umaga sa studio, Shaira and Miss Lynn. Yes. And kasama pa natin si Chef at tapos na yung serbisyong totoo natin kanina, sa pamibigay ng almusal. Oo, Chef. kasi pag ganitong panahon, di ba? Although nakikita natin may konting pagsilip na yung ating haring araw, pero syempre iba pa rin yung comfort talagang binibigay ng mainit na almusal eh. That is right. At especially sa mga tao, yung mga kababayan natin na nandun pa rin sa evacuation center dito sa barangay Sapang Bayan sa Kalumpit, Bulacan. Na isang linggo na sila nandun. Tuloy-tuloy yan, pamula po, well, since last week po na umangat yung tubig dito, marami sa kanila talaga opted to stay para mas safe naman talaga doon At sa ito nga ating kasi nga, evacuation. yun ay dahilan nung isang linggong pag-ulan Yes. at dulot yan ng bagyo at saka yung kasamang habagat. Habagat, So yung etong mismong barangay na to nalubog sa baha at yung Kalumpit, Bulacan, nag-anunsyo sila ng state of calamity dito sa barangay Sapang Bayan. So may mga kapuso nga tayo, as you mentioned, Chef, na nanatili na lang dito sa kanilang barangay at yung iba kasi meron second floor. Yun yung advantage siguro ng ibang kabahayan dito na may second floor. Although makikita nyo naman po, very obvious ang baha ngayon. Although hindi na nagtutuloy-tuloy yung pagpatak ng ulan, bewang pa rin po. At ito, isa sa mga residente dito. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga po. Ako po ang punong barangay ng Barangay Sapang Bayan. Ito po ngayon ang sitwasyon namin dito sa Barangay Sapang Bayan. Natutunan po namin na isang Opo. linggo na po, Opo, ganito kataas yung, humupa na pa yung ulan, yung baha. Ang nangyayari bakit po ganito pa ang rin? nangyayari po sa amin ngayon, nag-stable po ang tubig. Halos lahat po ng buong Kalumpit, baha po. Kaya po wala pong pinagdadaanan ngayon ng tubig. Pero nung kasagsagan po ng bagyo, nung pag ulan-ulan, gaano po ito umabot kataas? Umabot po to hanggang gadibdib po. At hanggang dito. Tapos ilang araw na po nananatiling ganito yung taas. Halos magto 2 weeks na po. So hindi lang pala 1 week ito. At saka kita nga natin yung sitwasyon po nila dito mga kapuso, no? Sa taas ng tubig, kinakailangan na po nila talagang gumamit ng bangka para makapunta sa isang point to another. Kaya yung mga kababayan natin, it's either sasakay sila ng bangka o talagang lulusong sila dito sa Lusong taas ng tubig ng baha. So itong mga residente natin nandito pa kasama natin sa kanina, Oo. tutulungan nila tayo makasuong dito. Hello po, magandang umaga po. Sino pong pwedeng kausapin? Ayan, si ma'am, oo. Hello po. Ano po Ma'am pangalan niya? Raquel. Ate Raquel. Hello po, Ate Raquel. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga po. Ayun po, bakit po kayo isa sa mga residente nga nanatili na lang kahit ganito pa rin kataas yung baha dito? Siyempre po, yung bahay po, wala din pong may iwan. May mga nagtatrabaho po. Kailangan po may nagtumitingin, kumbaga. Opo. Yung mga gamit po, tulad po noon, baka po, mga nakasampa-sampa lang po. Pero ito, dito po kayo, Ate Opo, Raquel. ito. May second floor po, napansin ko. So, Opo. karamihan ng appliances nyo, I expect nasa taas. Opo. Okay. So, yung Pero mga meron pa rin po sa baba. napansin ko nga, nandito pa yung, yung basyon na ng tubig, yung lamesa, yung kinakainan mukhang dito pa rin kayo Nandito kumakain ng pa rin. agahan. Opo. So, kamusta yung pamumuhay po? Na ganito yung kataas ng tubig, tapos nandito kayo. Ano po yung mga ginagawa nyo? Yun po. Mahirap po, pero sanayan lang po. Sanay na po kami kasi. Yun yung nakakalungkot, Opo. ano? Sanayan na lang na parang... Kailangan Yan na masanay lang ng residente dito na ganito palagi every time tumataas ang Oo, tubig eh. ng baha. Ayun, sige po. Sana po mas maging mabuti po yung sitwasyon sa mga dadaang araw sa inyo po, Ate Raquel, sa inyo po mga kapitbahay. Yeah. Maraming salamat po. Tama, Sige po. salamat Ate Raquel. Ayun. Ito, kita Dito, natin. sa kabila tayo. Oo, ito mga kasama natin dito si Sir, oh.
Okay. Ayan. Ayan, si Sir. Ito talaga dito, Sir. Ito, sir. Tumulong din sa atin to. Taga dito po talaga kayo sa Barangay Sapang Bayan. Opo. Ganito po ba talaga tuwing tag-ulan? Opo, sitwasyon po dito? pagka po gatong season talaga pong Gaano po kadalas gantong kataas yung tubig na nararanasan ninyo kada taon? This year, unang beses pa lang po ba ito? Di po, pero nung nakaraang taon pa po, meron pa pong gantong nangyari. Pero pagkatapos nun, high tide na lang po man. Ayun, may isa pa palang factor. Bukod doon nga sa sinasabi Naabot ni po lang. Gab kanina na wala nang lalabasan, sumasabay pa daw yung high tide. Pagtaas ng tubig kasi nga may katabi ditong ilog, kumbaga. Oo, Sa hapon po, kumakating, sa umaga, hindi naman po, babalik-balik lang po. Okay. po. Maraming salamat po. salamat. Sana po ay mas maging mabuti po yung sitwasyon nyo dito. Yan, muli mga kapuso, natin, no? dito yan sa Kalumpit, Bulacan, Chef. Yes. No? Nakita nyo po kung ano yung sitwasyon nila dito. Totoo. At sana ay sa mga kapuso natin nanonood, gumawa tayo ng mga bagay natin, yung mga maliliit na bagay para makatulong po sa mga kapwa natin Yes. na makatulong sa ganitong mga sitwasyon. Ayan. Yung mga naiwan naman natin dito, they could only hope for the best na tuloy-tuloy yung pagsikat ng araw and then At eventually pagbaha. mag-subside na totally yung bahang na naranasan nila. Mga kapuso, tuloy-tuloy ang servisyon totoo ng Unirit at tumutok lang po kayo. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.